Advance Merry Christmas sa tanan. So, kung ang adlaw, ang bulan ito ay paspas kaayo, mo na ilhanan nga nagtaas na ang edad. Pero mawa ni mo na bati ang Christmas na di ay bata pa ka. Okay? Okay, so, puros na isa good news. So, balik na sa foundation sa ato ang series nga mo ang spiritual discipline, no? Yung pa sa 1 Timothy 4:8. For bodily discipline is only of little profit. So kung mag-exercise daw ta, mag-stretch, hiking, jogging, nasa profit pero little lang. Although importante kayo. No? So motong i-share ni Ate Gabi isa ko ang wag mo kalihok. Kaya isa ko sumula ko paminawan daw na. Kung gusto daw nimo mapili ang imong mga competition, di ba na kay kompetensya sa business, sa kahit anong larangan, ang paraan lang matalo mo sila ay you have to outlead them. Time is your ally, so you have to outlead them. Mas dugay ka mamatay. That's why important they good help. Pero little profit. But godliness, ang pagka-Diyos nun, ang spiritual discipline is profitable for all things. So tanan day, iko niya tanan. Panlawas, pangwarta, pangsosyal, pangrelasyon, pangisip, pagbati, iko tanan. Ang ginagawang bati di, lawas ray mabiktuhan, pero ang pagka-Diyos nun, no? Iko tanan. Since it holds promise for the present life and also for the life to come. So asa man ang gwapo nga exercise pa, mas tindot. Physical exercise or spiritual exercise? Ayan. Nindot ang body exercise, pero mas grabe pa yun ang spiritual. Kaya ang tanang butang, igo tanan. No? All for one. Okay? So karon nga Sunday, ang atong lesson po karon, everybody, the discipline of Bible reading. So, mao po niya sa butang nga kinahanglan nga magdisiplina yun sa ta, no? Kaya siguro kung dili ko pastor, di po ko magbasa ng Bible, no? Bumasa ko kasi sa may tudlo na ko sa inyo, no? Pero mas nindot yun kung bisag dili tang tudlo mo ba sa gihapon. Di ba mama? Nagisi ang akong asawa. Okay? So, may nalang kayo na pastor ko. Okay. So, atong basahan sa tubag-tubag, Salmo 19:7, 7 ko, 8 mo, tapos 9 ko, 10 ka mo. Okay, ready? Sige. Ang kasuguan sa Ginoo hingpit, nagapadasig kini sa atong kinabuhi. Ang mga katudloan sa Ginoo kasaligan, ug nagahatag og kaalam sa mga walay alamang. Ang mga katulad sa Ginoo, gusto naghatag og kalipay, ang pagsuko sa Ginoo, lalo naglalas sa mga tao. Ang pagtagod sa Ginoo maayo, ug angay kining himuon sa walay katapusan. Ang paghukom sa Ginoo husto ug mataron. Mas maayo pa kini mga kaysa sa ilawan o mas taas sa kaysa sa ulan. Ayun. So, pagkanindot. So, ang kada church o kada church fellowship, adunay ginatawag nga tulo ka foundation sa iyang tinuuhan. No? Makatoliko maprotestante, born again, basta nag-follow sa Bible, naagyo ning tulo kanunay. Unsa man na? Of course, ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang tudlo sa church. No? Kung makabantay ka sa mga website sa kada religious organization, nakabutang yun ang kanagitawag nila na statement of faith. This is what we believe and why we believe. Bisa kung sa nga Christian religion, no? Lagi gitawag na statement of faith. Muna nga amazing, nga pareho lang sa Bible pero lahi-lahi. No? So ba na nagtuo nga ang Diyos usara o usara sa persona. Na apoy nagtuo nga ang Diyos usara pero tulo ka persona. Okay.
napoy nagtuo nga ang Diyos usara niya bata-bata niya si Jesus ug ang Holy Spirit. O di ba? So napoy nagtuo nga ang Diyos Amahan lang, ang Jesucristo tao lang yun. So pareho man nga Bible ang source, pero pag-abot na sa iyang pagtudlo, di na pareho. Di katulo ka nagitawag nga tradisyon, no? So dili lang ang Katoliko ang tunay tradisyon, bisag ang mga Protestante, mga Evangelical, o naging naagihapon gitawag nga tradisyon, no? So sa ato na lang, di ba sa unang panahon, mga wala pa year 2000, ang mga simbahan sa Grace, kung sa may tradisyon nato, hindi manimba. Labi na kung manimba ta sa pagsugod anak, magtugtog ang piano. Mag-march at preload, mag-march tayo ng leader, ang pastor, padulog sa pulpit. Kanya, mga to dahil ang leader sa tubang, tawag na ako na yung pamibong si Clarice. Sa katong leader, ang daong seryoso pa rin. Emerensya. Atong patunan ang jutay kahilo. Hilo na din tanan. Yung basa dahil sa bersikulo. Managhugyaw ka mo nga malitayo natin. So managitawag na tradisyon, which is ginahimo gihapon every time doon ay national conference. Kamantay mo kung makapil kong national conference. Pag sugod bibo, tapos mo sulim, mo na dito ang nanay liturgy na dayon. Gitawag na isa nga tradisyon. Okay, so ang tradisyon nindot, no? As long as align sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So kining ang teaching sa church, ang tradition sa church dapat mo submit yun sa pulong sa Ginoo, no? So, for example, Christmas. Of course, di ba? Daghan magdebate nga dili kuno December 25. Unsa may gusto 23, 24? Magsulo ka basta kami 25. Oh, di ba? So, sige daw, celebrate ka ang April 4. Halit ka man na, Holy Week na. No? So, layo mo kayo. Merry Christmas, nga February 14. No? So, basta importante nga, i-acknowledge nato nga doon ay ipanganak dito sa manger nga mo ang manuluwa sa kalibutan. Okay? Tradisyon na siya. So, anong dibatihan mo kung natong sa pizza? Dito dahil ka. No? Wala, evolusyon. No? Diba, ang tulo sa evolusyon nga, millions of years ago. Isa may tuwa dito. Oh, no, di ba? So muna siya. Isa may tuwa dito. Machuri na no? So, muna igsoon. So, ang tradisyon nindot na, pero dapat ang tradisyon mo bow sa pulong sa Ginoo. Ang tinuuhan sa usa ka religion nindot na, pero dapat mo bow gihapon. Ang final authority ang word of God yun. Okay? Kaya pag mawala na gani ang word of God, isa kung saan padulungan. Okay? So, anong apangutana, why Bible reading is necessary? Okay? Why Bible reading is necessary? So, are you ready? Ano importante nga natay gitawag nga spiritual discipline of Bible reading. Okay, number 1. Because ang pagbasa ng Bible basic need na siya. No? Basic need, no? Kami ni Nunoy sa among kaliwat, sa side, sa akong mother side, kami basta kanin mulagpas ng galauna di kaon. Umaot na mong batasan. Okay? Oh. Kabalo ba mo nga ang dili pagkaon sa saktong oras, dili lang magkamaot sa batasan kundi makadaot sa tiyan. No? Kay sumala pa sa sumala pa na nakaseminar po ni Ernie Baron sa una, kaya na mo ni Ernie Baron? Oh. Di naman dahil sa health seminar sa Manila, sa una. Hindi nakaatupot mi dito, naminaw mi. Yung pa ni Ernie Baron, wala ko na yung problema, daghan o gamay kong kaoron, basta importante mo, tunong yun ka sa imong oras. Kaya ang imo ko nung atay ba na o abdo? Kanang naghahatag bugang asin. Oh. Murag atay siguro. Kung naanad ka mo mukaon og 7, 12 og 6, imo gyud ang tumanon. Kaya pag abot sa tingkaon, wala ka ni kaon, ang imong atay naka-memorize na siya nga pag alas 7 mo bugag na siya og asin. Pag abot og alas 7 mo ay kaon, pag bugan niya ang asin,
iyang tunaw na imong tinahi. So primero may mo pa ng gastro problem na. Severe na ulcer. Paano? Yan. So muna. So bahala di pa ka gutom basta oras din kaon ka. Okay? So muna siya. So kinsa man sa inyo akas alang mo kaon sa isa ka adlaw? Pwede? Okay, kasa na lang. Pero kapila po yung snack. Okay. So listen, no? Actually, kung papilion mo, isa-isa pilion na, papilion ta mo. Noy, walay kaon o walay uyab? Walay uyab. Bahala walay uyab, basta na kaon. Okay? Oh, saan man mo na kayo gawa kay kaon? Bridget, walay trabaho o walay gikaon? Mas piliyo pa ni mo walay trabaho kaysa anong walay kaon, no? Ang option. Actually, tanang pangandoy mo. Tanang pangandoy mo. Tanang pangandoy mo sa kinabuhi kung kumpara buhay gikaon, mas palabing yun mo ang pagkaon. Kaya basic need yun ang pagkaon. Ako, piliyon ko, kung wala walay pick up or for the rest of my life, yan ay pagkaon din ako piliyon. So, kung yung pagkaon, kung nakasakyan, kung ako kay pagkaon, basic yun, tanawa, kung sa ingon sa Ginoo. Itong itintal sa yawa ang atong Ginoo, giingnan siya. Kung anak ka sa Diyos, himuad ang tinapay ning bato. Di ba? So, kanang mga inanabit ka mga challenge, ay mo kung sa yawa ng apagi. Sige daw, kung tinood ka ng isog, wani daw anak. Kanina na, mga istalyawa na. So, di ba, mga friends ni mo Karis? Sige daw si Karis, kung tinuod ka Karis nga isog, sige daw. Wani, inuman ni Karis. Hindi, yawa na. Nalan siya, hindi na ay, isog sa una-una lang. Kasi tubag sa Ginoo sa yawa. Apan kaniya mitubag siya na nag-ingon, nahisulat na. Ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagula sa baba sa Diyos. Nga tinapay man ang gisputan. Kaya dito mugod sa Middle East, sa Jerusalem, Israel, wala man sila rice dito. Wheat man sila dito, o tinapay. So, ang ato na i-translate sa Bisaya, sa Pilipinas, ang tao dili mabuhi sa rice lang, no? Kundi sa matagpulong sa Diyos. Kung dito ka sa bukid, ang dili mabuhi sa balanghoy lamang o sa kamuti lamang. Okay? So, buot pasabot, kung unsa ka basically needed ang bread, the same importance ang pulong sa Ginoo. Ay imong lawas na kinahanglan ng bread, pero ang imong espiritu na kinahanglan ng Word of God. Okay? Muna kung ang atong exposure sa Word of God kada Domingo lang, muna nga sakiton ta. Ano man, Domingo ra na atong exposure. Muna sa other days, magbasa Bible, uminom wali, basta Word of God. Muna itaw na exposure sa Word of God. Okay? So, kinsa man sa to ang adlaw-adlaw na expose sa Word of God? Si Mama. Okay. Okay? Sige sa post, di ba sa inyong group chat, sige sa post? Post po siya. Group chat na post po siya. Ako like lang ko, pero di ko mabasa. Kasaban man ko. Pero, mo man yung pulong sa Ginoo. Okay? So, tanaw yung iso, no? So, dapat balance, no? So, bisa to atong si namin lolo sa Cagayan nga pagkabuntag, magmamahaw sila, sa di pa sila mukaon, magbasa sa sila o mga verses. No? So, magwali ka siya? Bugaya, no? So, pero katong time nga po rin, nabasa na lang. Okay. So, kung sa importante mo kaon ka everyday of bread, the same sa pulong sa Ginoo. Okay? Basic need na siya. Pwede man, nawala lagi kayo. Muna yung buhaton. Kung di nato na siya kaya dawaton niya kamatuoran, no wonder weak ang atong spirit.
No, weak ang spirit nato. Kaya naman, ano kay tao? Ano kay tarong kaon? No, ano kay tarong kaon, di ba? Tara ko mga tao sa ospital nga mga way ka ng kaon. Ako pasalamatan ako sa Ginoo no, kay bisan magsakit ko, namigihap ko ni kaon. Ang uban sa inyo, di ba, kung magsakit, wala may kaon. Di pait ang ano? Pait. Palasa. Pero ako lahat ko, yun, bisag yung sakit ko, namigihap ko ni kaon, di ko mawala ng ulay. No? Blessing yun sa Ginoo. Muna siya. Katugay tayo, marami na ako. Bisa lagis na ako. Akagi ako ice cream. Hospital eh. So, muna siya. So, kung timanin ninyo ha, kung importante ang pagkaon, importante, save po sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na mismo na suliana. Number 2, ganong kinahanglan nga natay spiritual discipline sa Bible reading because sumala ka sa pulong sa Ginoo, muna itong ikanta ganiha. Lamp and light. Sa yun sa Salmo 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa Bisaya, ang imong pulong mao'y namparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong agianan. Muni ang kantik sa time ni Hari David, kaya wala pa may kurinti sa unang panahon. Wala pa man nagtao si Isaac niyo, si Thomas Jefferson ka to. Gano'n kaya big to sa electricity? Thomas Edison. Jefferson, presidente mo na ito. Si Thomas Edison na nakadiscovery sa bulb pa to? Electricity of bulb, basta something. So, muna isa nga, dili ko kumaayo o science o sa pana. Okay, pero kung si Magellan o si Lapu-Lapu, medyo kapulo ko gamay. Okay? So, muna siya. Muna siya ang lamp, muna siya ang light. Okay? Kita niyo ang kalainan? Lamp, light. Kaya ang niya magong ang inyong light no, parang gusto na kayo ba? Mga flashlight, mga lead light na, dako na kayo, no? Balik na sa Bible. Nga na nagsulti si Hari David nga, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Masa may kalainan sa lamp o light. Okay. So, muna. Explanation. Ang meaning sa lamp to my feet is an immediate guidance. Diba? Kaya ang kaya mong magbuhaton sa lamp, kinikili sa kulon na siya kulon. Ang lamp ng clay. Butangan nila ng oil na naipabilos, itihan. Mura sa kandila. Lamp siya. Ang kaya rin sa lamp, kanang naayon yun sa doon. Magamit ni mo na kung mangita ka o iPhone. Grabe nang nakalam niya iPhone ang ipakita. Hindi ko mangita sila coin. Asa man to akong coin? No, di ba? So, ang kaya rin yun abdon sa lamp, muhayag lang siya sa doon lang. That's why, ang application na ang immediate guidance o kanang itawag nga next step direction. Diba? This signifies that God's word often provides just enough illumination for the immediate step right in front of you rather than revealing the entire future. Okay? So doon ay mga butang Lord, sabi akong kinahanglan karong adlaw. No? Lord, sa may need. Basa ka sa Bible. Magbasa ka sa Bible na sa pagbasa nimo na immediate response naman kinahanglan nimo today. Safety and protection. Siyempre naman kung wala kay suga, di ba? Kami sa balay, basta gani ini Domingo na, i-discard na naman ang kanang gamit ni kanang washer bitaw sa washer sa aircon. Utang dito, sige go. Sakit kasi kumingking, sige kayo ba? Amot mo, naka-experience ba po mo? Ikaw na, experience ka ngayon? Parinting yun na lang. No? Kung wakay lang, sakit o kaya maigo yun ang imong baka po lang, maigo na yun yung kahit na daily decisions. So, your word is the lamp unto my feet. Guidance siya sa imong daily decision. Pero kanang light to my path, broader perspective. Kaya pag magamit na kahit sunod, mas dako ni sa scope sa mahayakan. No? Can you imagine maglakaw kaway suga? Di ba? Kadundong ko sa una itong
nag-deliver ko baboy sa ikaw si Papadudong sa Tanggob City. Nag-deliver ko duha ka baboy, baligya. Sa habal-habal. Naghabal-habal ko sa natin. Ako'y kailangan malay na ang kapakabot kayo sa from ikan sa lugar nila Antijin pato sa Tanggob, mga 2 hours biyahe. Musulot pa man ay baryo. Basta nang kaulit ko, gabi na. Ang problema, wa man ay suwa akong motor. Yawa ko bulan. Kaya tiba ita magdagan ka basta magdagan ko hinay ko. Hindi kayo makita ang dalan. Oh. Karon kay naamay nilabay nga truck. Abisun na ako ang truck. Kaya tingko ko sa truck nabiyan ko. Basta naabot ko kauli ko ngalaw na sa kadlawon kay hinay kay ang dagan kay way sugat. Ang delikado atong nakasugat po. Ano ba nakasugat po kung motor nga wa ko'y sugat. Impas ning duha. Wah, ini juga panganak ba kasi karis may anak na mo ato. Yan na lagi grasyan ko sa Ginoo. Sa punta si Itan, okay? Yung anak ay importante ang life. No? Muna, tingala mo, ano sige mo kabangga? Wala man mo i-word of God. Oo. Di ba? Mamaya yun sa Bible. Alay ko na ito, babe. Ang imong pulong mao'y laparahan o suga sa akong laparahan sa akong tiil o kahayag sa akong alagyanan. Anong sakit imong tiil? Napandol. Nga naman, ngit-ngit. Oh. Napakumulo. Okay, unsa man to? Truck. Truck. Ano man? Ngit-ngit man. Iyon anak necessary ang suga. Okay? The same is true with the Word of God. The Word of God is sa to light and lamp. Sa ingon sa Proverbs 3:5-6, sumali ka kay Jehova sa bugos mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong juri, no? Sa imong kaugalingong salabutan, no? Sa tanan nimong mga dalan ilhasya, no? In all your ways ilhasya ug siya magamando sa imong mga kalagyanan. Muna importante nga pag naa kay mga decision making, inadlaw o dinugay mangutanay ug permi sa Ginoo. No? Atong lolo namo bisag discover apuan. Warak sobra pero mo gid siya sa lolo niya, no? So muna siya. Okay, mga igsoon, love, why necessary ang Bible? Tungod kay lamp and light. Then number 3, kini mo akong sasaganahan. Wala mo itong nila. Okay, everybody, doon nga nagbasa. Making wise the simple. Making wise the simple. Mabalik, karaan ko di siya pagka-English ba? Ang bot pasabot, katong mga simple daw, mahimong wise. Okay, making wise the simple. King James, 16th century na siya pagka-English. Makes a simple wise. Okay, making wise the simple. Asa man nato nabasa natin sa Salmo 19:7. Yung padre. The law of the Lord is perfect. No? Converting the soul. Ang kasugwan sa Ginoo hingpit nagaparasig kini sa atong kinabuhi. Ang mga katudloan sa Ginoo kasaligan o nagahatag og kaalam sa mga walay lamang. Yon. Sa English, simple. Pero sa Bisaya, way alamang. Muna ayaw pag yun nga, kana akong crush, simple na siya. Ayaw yun na, ano? Kaya, ang translation niya na simple, way alamang. Okay? So, masabi mo, gusto na ako, simple living, no? Ayaw mo yan sa. Kaya sa Bible, simple, way alamang. Masabi mo na way alamang? Okay, no? Okay. Making wise the simple. Okay, kinsa man sa ato ang way alamang. Okay. Of course, ato ta sa atong pinaka-paborito. In the original Hebrew context, the simple or petty does not refer to someone who is unintelligent. So, pag ang Bible kaya nagsulti nga simple sa King James Version or way alamang, wala pasabot nga dili ka edukado, dili ka bright. Kaya pwede man nga educated ka, upat ka wag imong bachelor's degree, duha imong PhD, duha ka masters, siyempre PhD na master makadaan. Pero pwede nga bright kayo ka, taas ka IQ, pero pwede gapon nga dili ka ma-wise.
Okay? Okay, may igsoon? Kung napasabot nga taas ka grado, wise na pa. Yung ano man. O, kinsa man yung mga simple. Okay. Ang mga simple, mo ni ang tulo. The inexperienced, someone young or untaught, who lacks the life experience to navigate complex moral or practical situations. O kasabot, kay ignorante ka, no? So katong kami ni Nonoy sa una, mga 10 years ago siguro, dito mi sa asa ba to? Nami gilimpyuhan ba Japanese school. So ipangita na mo, asa man ni sila? Asa man ni sila na butungod raman mugos man ang tubig? Asa man ang kanan? Asa di man katulad kay tamakan na dai, no? So mo na inexperience ang tawag niya na. Pero bright ni. Alright. So wala pasabot nga bright na ako balo na ka. Okay? Mo na siya mga igsoon nga importante ang kanang kong wise dili yung kapataka o kung di ka kabalo maniid sa daan yun. Kaya gi-invite niyo og fine dining sa una ko taas to dabita to nga so sabi niyo siguro to nga ipakaon mi atong kananan ni usa ka plato. Dahan kay kutsara niya tinidor di ba sulay mo na kananan. Niya kay katong kauban nga pastor ano sa dahil maninang lumpia dahil man. Napkin mo na pre. Napkin day na giyak na. Kaya puti man ang kulor. So muna may isuon nga, dili yun magkuniya kabalo, ay pataka, kalma lang, no? So muna paula, kung diya kabalo, paniid lang sa sauban, no? Kaya napo na yung managuyag nga, siya Darnie, dito ta mga ang sa Italian restaurant, yun itong babae. Kung di mo kaon, kaya di ko kabulong order. Itong laki, ako'y bala. Dito sila. Paglingkod na nila, kitagani sila itong mino, pag-ano. Itong babae na, puro yung Italian, di ko kabulong, bahala ka. Laki, ako'y bala. Miss, tagay niya ating duha ka mag-latin school and steel. Itong wait, pangalan mas tagiya sir. Muna mga ison, pagwa, in-experience mo na kita ako taway alabang, no? Pero enjoy lang natin, no? Kaya kita lang, taway alabang, amen? So, muna mga yung wise. Okay, sabihin din rin, another. The gullible. Kinsa man gullible? A person who is open-minded to a fault, like an open door that lets everything in without discernment. No? Kanang tao, open-minded pero dali mahilad. Okay? So, asa ba itong istorya ka? Inday, manglakaw mi sa imong kuya. Ayaw yun pag-abri, bisag kinsa ka. No? Mula kami, kung na yung manok to, na yung ayaw yun abri. Ha? Mula kami sa inyong kuya. Niya sir, kung manawag mo silingan, ayaw yun abri. Niya kung kamo, ay kuya na ko na abri. Okay. The vulnerable. Those easily seduced or led astray by false teaching because they lack a firm foundation. So muna ang mga simple, walay experience, ilarunon, vulnerable. Dulo, no? Ilarunon, vulnerable. Okay. Muna ang simple. Kinsa man yung wise? What it means to be wise, to be made wise. In this context, not just about gaining knowledge, it is about developing practical skill for living. So muna ang top na 3 nga definition. Discernment, the ability to distinguish between truth and error, or right or wrong. Wala pasabot nga bright na ka, makabalo na ka kung sa tama o mali. No? Isa pa kung saan mo ka bright, pildihon lang ka atong mga tao kung gulba na isang tinig. No? Si Papa sa una hapit to sila mailad sa Isabela na naigipakita ng kanang gulbar. Hihinan siya nga. Kining gulbar din ako mabaligya di sa kuan, din ako mabaligya sa Tawani sa Central Bank kay wala mi lisensya. Ako na niya, ibaligya sa inyong 50,000. So is na. Kung ana niya kay gul magyud kay kulon ano niya bukat po kayo. No? May gani kay naik na sila kay ilang nga may gulawan ba. Sa dili na siya gul. Ana.
So wala nila mo dayon, sila ni dayon, no? E di ba nakarin na ang mga scam? Nga, gold ang kulot pero paglagarin mo, ang ilalo metal. So muna. Sa ang tinuod yun nga nakabaloon sa Hidagway sa Bulawan, siya yun ang mga kilates sa tinuod ng Bulawan. So ay pang yun nga, ako, bachelor's degree ko, kabaloon na. Hindi, lupigon yung kaatong actual nga nagtanaw sa Bulawan. No? Katong mga taga-Diwalwal. Kabaloon, okay na yun. Paan man yun? May rights man eh. Sinubong, ginanggam. Wala, may mga naman na. Discernment. Tapos, stability. Moving from being tossed back and forth by different ideas, being grounded in a consistent worldview. Ang tao nga wise, kabalo siya sa tinuod mo, nagdili siya dali, mailan. Kabalo siya kung sa'yo tinuod. And then mo na right action. Wisdom is the volitional capacity to make right choices at the right moments for the right reasons. Okay? Gapo kayo sa no? To make right choices at the right moments for the right reasons. Okay? So, dapat i-give mo diri nga chart. Kini. Adili chart. Okay. Simple distinction. Ang knowledge sa mga igsoon o taong knowledgeable is the acquisition of information and facts. It involves the understanding what and how through study, schooling, or experience. Oh. Kung kabalo ka sa unsa na o kung saon, mo na gitawag nga knowledge. No? O knowledgeable. Pero ang tao nga wise, dunay wisdom. Kabalo siya mo apply is the application of knowledge with discernment and good judgment. No? Kabalo ka mo judge nga kinikig mo sa niya mas nindot. It involves understanding why and when. So kung imong information nga nasabtan is nag-enable lang sa imo to know what to ang imong knowledge nag-answer lang sa what and how, knowledgeable ka. Pero ang tao nga wise ma-answer niya ang why and when, focusing on long-term consequences and moral truth. Diha ka magsaksin kung kabalo ka sa why and when. Yun. For example, di ba ka ng mga medical doctors? Grabe na sila ng mga bread. Hindi basta-basta mahimong medical doctor. Kay sa preparatory pa lang, wala ka ng 4 years na nadaan. Pag proper, 6 years, tama ba? 4 years tapos. Preparatory. Isa sa kukuhan sa field, isa. O, so mga 10 years. O, 12 years. 12 years. Inana ka, muna akong mag-medical doctor ka, grabe na isang abuan. Muna ang akong ate na medyo nahiubos sa gamay kay di pa mutana siya, unsa ka nga doktor? Nanay siya nga, doctor of education. Doctor of education naman di ay. So, girara siya ba? So nalamin ko siya nalain kay girara daw ang iyang pagka-doktor niya. Ikapoy na siya nangahuban niyang ulo sa pag-study. Ako sa inan nga, lang man kabalagi kay ako magani, doktor ng pupo. Doktor sa aircon. Okay. So, pero na yung mga medical doctor nga nakabalo sila nga ang sigarilyo daotan sa lawas pero manigarilyo gihapon. Mag-break pa yan. Sa may tawag ni Wana, knowledgeable pero dili wise. Di ba? Isa may nakailan ni Chris Aquino. Chris Aquino, very intelligent na babae. Ni-graduate sa Lasal man siguro siya or basta taas ng education sa eskwelahan, high class ng eskwelahan sa Manila. Grabe ka bright ng babae. Gitawag siya nga queen of talk. Di ba pag si Chris Aquino makikistorya ka ng grabe yan mo. Pag mo-interview siya, dili ka ng, di ba na yung mga talk shows na ang mga tanong bitaw niya. Ano yung bang kuan ba? So, kung mapit ka talk show, inainana ang mag-interview sa imuha, murag ka po yun ka. Pero pag si Chris Aquino mo interview, piti-piti. Kaya ito ba, piti-piti na pangutana. Di ba grabe niya katuan? Intelligent na babae. Pero pag abot sa gugma,
O, dito sa ni Philip Salvador. Sige, Diba? palagot. So, mo na siya. So, kita mo na siya nga dili wise. Okay? Wise. So, wise na bata? Muna, ang makapahimo sa ato nga wise is ang pulong sa Ginoo. No? Ang ato pangandoyon dili ta mangandoy nga mahimutang knowledgeable, kundi mahimutang wise. Pero of course, mo man ang basic, di mo ka mahimo wise mo kani aking knowledge. Pero dapat dili knowledge lang taman. Okay? Okay, intindihan tayo mga kapatid? Making wise the simple. Okay. Kung sa inyo sa 1 Timothy 3:15, sukat sa imong pagkabata na sayran mo na nga ang balaan nga kasulatan mao'y makahatag kanimo o saman kaalam aron maamkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Paminaw mo may mga igsoon. Unsay kalainan sa tinuod nga Kristohanon o Kristohanon nga dili tinuod. Kaya naman ang nag-angkon ni Kristohanon ta. Okay? So muna siya. What makes you a real Christian or a real follower of Christ? Kung masabtan nimo na ang kaluwasan gift na gikan sa Ginoo. Okay? So ako na na-share kanon na ako'y classmate sa unang psychologist, no? Classmate to pa sila ng caregiver sa una. So, iskila sa caregiver, although psychologist na siya, pero psychologist pa ning grad to give psychology. Dili pa. Basta mo na ana siya. So, kung pag mag-istorya sa may siya mo analyze mo sabot ang mga behavior sa tao. So karon Doctorate sa para sa nag-istorya may ako sa giinan. Unsa may kalainan sa gift o reward? Ang niya sa kuha, pareho raman siguro na kuya, gift of rewards o reward, something nga madawat nimo. So ako sa giinan, mo ni ang kalainan. Ang gift o ang reward, anything nga gipaning kamutan nimo o imong gibayran, mo nang nakuha nimo. Okay? Ano siya, okay? Ang gift, ang reward, imong gitrabahuan, imong gihaguan, imong gipaningkamutan, or imong gibayran. Nagyo kay gihimo. Kung wa kay buhaton, di nimo na makuha. Muna kay na kay gihimo, munang nadawat nimo. Ang tawag ana reward. Siya, okay. Ang gift lahi. Ang gift wa kay gihimo. No? Oh, murag ako mga anak ba, way gihimo pero kaon. Okay, balik na. Okay. Okay, so ang gift wala kay gihimo pero gitagaan ka. Okay? So yun siya nga. Bitaw no, so lahi yun. Ang reward na kay gihimo para madawat, ang gift wala kay gihimo pero gitagaan ka. So ang next ang question ako sa iya, para nimo unsa man ang salvation or eternal life? Gift or reward? Ang tubag niya reward. Basa na po Romans 6:23. Unsa ingon sa Romans 6:23? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Unsa daw ang gift of God? Eternal life. Eternal life is a gift. So ana siya, sakto ba dahil ko ang eternal life is a gift? Wa ko'y angay paningkamutan. Wala, kay gift man siya. Di ba? Kung gift na siya, wa kay angay paningkamutan. Kaya the moment imo nang bayaran, the moment imo paningkamutan, di na siya gift. Reward na siya. Karon kung para sa imo ang kaluwasan reward, dili ka tinuod nga follower ni Christ. Kaya ha? Wala kay ability na Then mabayan. good. Gift na siya. Okay. So inanin na siya migsona. Ang kaluwasan, trabaho ni Kristo, unsay gihimo ni Kristo para sa imo. Okay? Pero sa dihang nadawat na nimo ang gihimo ni Kristo, magbuhat ka. Pasalamat sa gihimo ni Kristo para sa ato. Okay? So kung di nimo na siya ma-discern, makita ang kalainan, mag-ampo ka sa Ginoo. Muna giintin nga ang paalam, no? Sukat sa imong pagkabata na sayran mo na nga ang balaan nga kasulatan, meaning
Ani nga time, dili pa kumpleto ang Bible ha. Kaya man, ani nga time, magsulat pa man na si Paul. Ang ilang Bible ani sa una, katupang Old Testament. No? Kaya nakumpleto man gud ang Bible, mga 300 AD naman siguro. 400 AD. Later na. Ani nga time, mga kisay, ito ang sa inyo ni Pablo. Ang balaan ni kasulatan mo ay nakahatag ka nimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan. Kinsay mo hatag nimo og kaalam? Tudluan ka sa Bible. Ano sa man? Ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya, pinaagi lamang sa dugo ni Jesucristo. Okay? Kung madawat pinaagi lamang sa imong pagtuo. Not by works. Ya, kung sa may kalabutan sa work, ang tinuod nga pagtuo naagi work. Ha? Dili pwede nga nito ako pero may resulta. No, ang tinuod nga pagtuo naagi buhat. Pero ang hinungdan nga nadawat nimo ang gras ang kaluwasan tuod kay na kay pagtuo. Dili tuod kay na kay gihimo. Okay? Sige. So unsa to? Making wise the simple. So tanaw daw na imong tapad kung wise ba na o simple. Simple wise. No? Pag simple, way alamang. Sini. Muna ang tambag na ako sa inyo mga bata, no? Sini man. Siguro kami ni Ate Jing kung mautro pa among kinabuhi. Mas maya siguro kung nagbinyo tadi nga mga almost 30 na atong edad. No? Kaya naman, mas taas kang edad, mas wise mo choices. No? Oo, mas wise mo choices. Okay? Ang advantage lang mo sa iyo kamaminyo kay patanong ba ka na kay anak. No? Oo. Pero muna nga si Karis, perti ka pa ni si Karis, grabe ni siya ka-casualty injury. Kaya ano man, naminyo ni ate, 21 pa ang edad. No? So mo to ni anak akong lula man po, sila mama, 13 na sila ka magsuon. So nangutan na si Lula sa kuha, pila mo edad inoy, kay inoy man sa mga katikon. Pila mo edad inoy itong naminyo ka, ikaw 21. Kabata pa nimo. Bata pa kuno kay ko. Kung ikaw day inay, pila day imong edad itong naminyo ka? 14 noon. Okay, dito daw sa ilang bukid, pag kumanin mo elementary, sa pa may buhaton? May high school. Oo. 14, 15, 16. Oo. Wala mo kayo buhaton? Oo, wala man sila internet, may Facebook, may Roblox. Sa pa may buhaton? Oo. So, sa iyo mo na sa ila, dali na kasi sila mature kay pagka mag-elementary, maginabuhin naman din sila, magdaro, tamo. Ang mga bata karon taas na kay grado, grabe ang media, wag pa'y buot, no? Okay. So, making wise the simple. Okay. Number 4. Everybody, dumanag basa. More desirable than gold and pearl. So, nangita ko picture. Yan. So, ang usa ka gold nga 1,000 grams or 1 kilo, nagkatinado na karon og 6 billion ang usa ka gold bar. 999.9 pure gold. Ano na ako may 1%, no? So, muna ang gold. Okay. Kini na po, muna ang gitawag na pure honey. No? Isa man sa inyo nakatilaw ng pure honey. No? Kanagigagit sa bukid. Oh. Dili ka na kasi magduda ka ning mabaligya karon mo tinuod ka na. From sugar no. Pagsubli mo brete. So, istorya nila, ang honey daw, bailan daw na nimo nga honey nga tinuod kay balik ta nimo dugay kay sa mudagan. Dili, sunod lang sa. Ano man sa may tabo. Maayos. Pag isa na mo brete. Pag tinuod nga honey dili mo ma-frozen. Dili. Siya mapusin. So muna. Okay. Kini kabalo unsa ni? Ayong balita Biblia. So karon papilion nato si LV. Biblia or gold? Biblia or honey? Asa may imo? Ha? Bible? Okay, si Karis daw. Okay. Si Karis. Karis pili. No? Pwede guma. Duha tayo. Biblia or gold? Or Biblia or honey? Oh, asa man? Oh, sa ilang tulo, sa may piliin nimo. Sa may pili nimo. Gold ako, palit mo Bible. Okay. Ikan.
Gold imo ha? Dili ka word of God. Okay, tanaw na to ha sa inyong sabay sa Bible mo. unsa imong sa pulong sa inutan. Okay. All these things shall be added unto you. Oh. So, sa mo karis gold mo karis. Ay balik ka Bible. Ako. Bible. Okay. Imo na kasi imo noy. Bible. Bible? Okay, ito yung mga nila. Sakti naman ang gold. Sige. Atong tanawon. Okay na sa Bible, basa-basahan lang. Iyon pa sa 1910. Iyon pa sa 1910. Sige ako masahon. Ang sulti ni Haring David, mas maayo pa kining tinguhaon kaysa lunsay bulawan o mas tamis pa kaysa puro na dulos. Okay. So, kung ang ang pagpili ni Ilvi is kining Bible because she really meant the Word of God, the wisdom of the Word of God, you're correct. Pero kung Bible lang, ang libro nga, para may Bible mo niya, sa pala di pagbasahon, gold na lang. Bisan ako, papili yung bastulo, gold yun akong baon. Yung nga naman, kung kini di ako bumabasa. Okay. Pero ato tinutunan to. Okay. Okay. So, naapoy basahon yung story. A well-known modern century. A wealthy man who, on his deathbed, offered his 3 servants a choice between a stack of gold coins or a leather-bound Bible. So, napo na itigulang na dato nga kapit na matay, pili niya yung mga servant. Asa may imuha, gold coins or leather-bound Bible. Bible pa nga leather ang cover. So, ang first 2 servants, immediately nipili sila sa gold, thinking the debt they could pay or the luxuries they could buy. So, siyempre, katong first 2 servants, mga wise, ipili nila ang gold. Kaya naman, siyempre, mapalit nila ilang gusto, babayaran ilang mga utang. Mura ba ko? No? Bakit ito kayo gusto mga utang? No, mabayaran tayo. Okay. But the 3rd servant, remembering his mother's teaching, that God's word is better than fine gold, so he chose the Bible. So, silbira. So, halimbawa ako, tigulan ako, berdong ako matay. Gold or Bible? Katong duha, gold dipili. Pero itong isa, Bible niya dipili. So, muna yung nagtabo. With the 3rd servant, opened the Bible. Okay, Bible na gipili, no? So pagkabalik niya sa Bible, he found 2 envelopes inside the cover. The first contained a check for 10 times the amount of gold coins offered to the others. The second was a legal document naming whoever chose the Bible as the heir of the man's entire estate. Okay? So, subilan mo na siya. Na-amaze mo, no? All these things shall be added. Oo, na siya. So, atong balikan. Abi ni mo mga igsoon, kung unahon ni mo ang gold, isa pagtambakan pa ka ang gold. Wala ihapon. Kung wala kay wisdom, mawalan ang ihapon. No? Sama na itong istorya ni John Calop na dunay Pilipino ni daw 300 million sa luto. In 3 months hurot. Ay. Grabe ba? Pagkadaog niyang 300 million, kada adlaw pista. Siyempre tanang parente nangadto mangayo. Nag-travel around the Philippines. Ang iyang balay iyang gipa-renovate. Pagkahurot sa kwarta, na-realize niya ang iyang gipa-renovate, girintahan na dahil ang balay. Yawa naman siya pangbinta. Napahawa sila dito. Yung ano man, walay wisdom. No? Bisan pag, muna nga, ang Ginoo dili gud niya ihatag ang panalangin kay dili nimo kaya ihandol ang panalangin. Tagaan ka ni perti naghahanap ko, dili mo nimo kaya handol. Tagaan ka kang lubos, dili mo kaya handol. Siguro diabetic ka. No? So muna nga sakto si Solomon gipili siya, kaalam o kayamanan. Tagay ko kaalam. Muna nga niyon si Haring David, mas maayo pang tinguhaon, no, kaysa mas maayo pa kining tumahawon kaysa doon sa iyong bulawan o sa tamis na negosyo. One of my favorite story,
si Warren Buffett. Okay. Kailan mo ni Warren Buffett? Since 1997, nung hangtod karon, mawala yun ni siya ang billionaire na wag yun nawala sa top 10 richest people in the world. Okay? Si Warren Buffett. Okay. Kung sa may iyang resume, professional history reflects a 7-decade career defined by value investing and his leadership of Berkshire Hathaway, which as of 2025 has achieved a market capitalization exceeding $1 trillion. No? Dili trillion piso ha, trillion dollars. Mo na gimanage niya nga business. Unsa may iyang nauman? Masters in Economics, Bachelor's in Business Administration. Okay? Undergrad siya sa Wharton, kung iswilahan daw ni Marwas. Pero sa may pinaka-key achievement niya, ang iyang net worth karon is $160 billion as of May 2025. Unya, naghatag sa pledge in 2010 nga committing to donate 99% of his wealth, no? Kung siya mamatay, mo sa iyang mga kayamanan ihatag dito sa foundation ni Bill Gates na nag-focus sa pag-discover ng mga tambal umutabang sa mga tao na affected sa AIDS. Okay, so karon inana siya ka dato. Siyempre ang mga anak niya mga billionaires po. No? Gusto ka mahimong billionaire pa? Yes. Mabillionaire sa ko na. Okay. Okay, sana all. Okay. So sa may story anak. So karon ipangutan na si Warren Buffett. Ipangutan na siya kung i-summarize sa usa ka pulong ang hinungdan nga nang nahimo kang billionaire, unsa man na. Okay? So gusto mo makabalo? No? Ipangutan na sa Diyo kung i-summarize daw sa usa ka pulong nganong nahimo sa inyong anak kasinsado, unsa daw na? Gusto ka makabalo ka res? Okay? Isa may gusto masayon? Gusto mo makabalo? Okay. Ang tubak niya, dili daw sa kapulong, duha ka pulong. Iyon pa niya. He stated that discipline is what separates the great from the good. He often explains that his success is more about temperament than raw intelligence. Kasabot mo anang temperament? Ang meaning sa temperament is kaya ni mo kontrolon ang imong kaugalingon. Magpugong sa kaugalingon. Okay? One of his famous quote is, "We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest." Okay. Iyon pa niya, he teaches that true power is restraint and logic. If you cannot control your emotion, you cannot control your money. Okay? Okay, nga naman. Kaya nakulanaw ta ka mo palit og something nga mohatag nimo ang asset. Pero pagtanaw nimo karon kay December 12 man. 12 sa di ba? O pagana nimo, di ba nagtigom na ka for how many years kay na kay paliton nga something nga mohatag nimo income. Pag-abre nimo sa imong cellphone December 12 man, 12 Lazada. Yeah, same. Diha naman test ang imong emosyon. Yeah. Pag nimo nindot mo kayo investment, cellphone, investment, cellphone. It's now or never. Alright. I don't care about tomorrow. Give me the devil today. Di ba? Muna pag-decide mo anak, mahal na. No? So, muna yun ni Warren Buffett. Okay? So, to Buffett, self-control means avoiding impulsive decisions driven by fear or greed. No? Kanabitang inun ka nga, sukta na siya, kaya basig mahutnan ka. Ay, kanto. Lawak sa Ginoo. Karon rani, di ba kamatay mo anak mga sales, mga katong dito ko sa katabitaw dito sa atin buhangin nga nagnanaw sila sini ako ni Koil kay di ko na ako madawat mo tanaw ka 3 pala bay na siyang ticket 300 ang ticket
Oh. 1,000 tanan. Oh. Kanang mutan ako kag sini mo bayad og 300, may magtanaw na lang og Netflix. Kanang ibayad sa ticket palit na lang og pagkaon na naamagid sila. Series. Pag adto na ako dito sa kay saan ba to NCCC. Naitaw dito nga sir, suray na ako sir kay libre ni. Karon kay gimasahin naman ko katong dito sa gabi wala. O solid dito kayo. Ngayon pa sila mamasahe kay kabalo pa sila mamasahe. Hindi ko nga. So, kaya libre magpuno. Karon kay muana naman siya nga. Sir, mo ba yung ginagamit sa mga physical therapist, makatambal ni sa rayuma, dagang mga bata. Ano dito, tiyan niya. Kalakon ako, sir, ato pang sulay ni, dami kayo. Kuha ni sir, pila po ni siya? Siya nga, 6,000 ni siya, sir. 6,000 ni siya. So, busog na, mahal na dahil siya, no? Pero nag-send siya karon 3,000 na lang. Diba, 6,000 nag-send, 3,000 na lang. So, hindi ko nga, sige lang, kayuan, pagsultin ako nga din lang yung kon, palit siya ka dito. Primero, buhutan pa kayo siya, kanya ka, hindi palit. Wala na lang siya, so nila ko na lang po. Pagtanaw na ako sa Lazada kay 600 ra, no? So, muna siya mag-ikson. 300 to rin? Okay, now, to Buffett, according to Warren Buffett, nakakingin pa niya, self-control means avoiding impulsive decisions driven by fear or greed. He advocates for being rational when the rest of the market is acting emotionally. Yes. Okay? Bisan pa sa trading, no? Kanina mag-finance bitaw sa stock or sa stock or sa forex. Importante nga stable ka og emotion. Importante nga kabalo ka mo pugong sa imong kaugalingon. No? So kung halimbawa ang imong mga decision making nakabase sa emosyon, dako posibilidad nga dili ug ka mapariha ni Warren. Bisang dili lang ka mahimong kuan kasi importante ang nagdala kang Warren kung asa sa karon tungod iyang paniya tungod sa gitawag na self control. O gitawag sa Bible na temperament. Yan naman na sa Galatians 6 o 5. Kung sa inyo sa Galatians 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, and self-control. No? Ato lang ginabay-labayan. Nara rin sa Bible. Self-control. Okay? So, sa may atong ma-learn nga igsoon. Ang atong ma-learn nga yun ana kay importante ang Word of God. Sige, atong review. Why Bible reading is necessary? Because number 1 sa to, basic need nato na siya. Number 2, lamp and light. Number 3, making wise decision. Mga way alabag na himong malamong. Number 4, it is more desirable than gold and honey. So karon kung papilion tagbalik atong awaton si Bible bilang ito na. Dili nga Bible nga, basta lang na yung Bible lang kay available man yung isang asa. Ambot pasabot ang ginatudlo sa Bible. Kaya pwede man nga Bible na sa cellphone, no? Okay? Muna nga, di ba nagsulit ka sa atong group chat nga mag-Bible reading na everyday nga, lisod buhaton kay takas kaayo, no? Sige lang, sa January, magsugod ka, magbalik na punta ako everyday, pero di na chapter, by paragraph na lang. Para mabasa yun. Okay? Kaya ang usa mong ka-chapter, lang mo na pila ka topic. No? So, dili na ka by chapter. By topic na ta. So, for example, balikan na to Proverbs. So, chapter 1, dili lang at tibok chapter 1. Kato lang usa ka paragraph. I-post na to, react mo. Okay? Basta importante nga natin exposure sa Word of God. Okay. Mo ganina, sa January, magsugod ka everyday by paragraph. Yes. Discipline. The discipline of reading the Bible. Okay, so kung nakita niyo imong kinabuhi karon, kung kinsa man sa ato karon ang nalipay ba mo sa inyong kinabuhi karon? Oo. Nabo mo yung mga angay pasalamatan? O nabo mo yung ibang mahayan?
So karon kanang mga butang nga nagmakita, nanay solusyon. Unsa man? Ang solusyon ni ana is the word of God. Di ba kato bitang Bible bitaw nga Gideon's Bible? Kapasa na mo, kapantay na mo ng Gideon's Bible? Nanunduman na ako to siya. Diri sa left side na ito ng problema. Depressed, nasa verse niya katumbas. Afraid, na katumbas na verse. Di? Si David, taga-tara mong sample. Kung kamo mahadlo, kung sa may verse ninyo, Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Okay. Kung kamo gigutom, kung sa may versikulo ninyo ana, 1 Thessalonians 5, ang di magtrabaho, di pakanon. Trabaho, para makakaon. Okay? Kung kamo nagsakit, kung sa may versikulo ninyo ana, the Lord is my healer na, or my grace is sufficient for me. Kung ikaw mamatay, kung sa may verse nimo, to live is Christ and to die is gain. Bisag unsang nga isyu sa kinabuhi, kanunay dunay tubag ang pulong sa Ginoo. Imi na mga igsoon, muna nga importante gyud ma-expose gyud ta every day imo ginato nga habit magbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya muna siya ang atong kanang gitawag nga ato BIBLE, the Bible, BIBLE. Kasi kay meaning anak basic instruction before leaving earth. Muna ang meaning sa Bible. Muna nga, kining akong cellphone karon dili man ni inaning kahigtik. Pero daghan pag features diri nga wa nako nagamit. Kaya ano man, wala man ako basahan ng manual. No? Ang akong sa kanabitaw hapit ang madisgrasya. Kaya ano man, naman ito pagpalit yun na katong pag-release ng sakyanan, giinan yun ko sa mga nag-instruct, Sir, before nimo gamiton ng sakyanan, basa yun og manual. Kanya karon kay ani naman ang itabo Chris. Naman ko siningin nga ni taxi. Ana sa kuha. Apple Jun. Pila na ka 1,000, pila din ang dagan sa imong sakyanan. Kung nga ako na, mag 5,000 na siya, siguro karon si Manamo 5,000 na siya. So niya na din siya. So, nagamit na nimo ang 1,000 nga tinsuit. Kasi 1,000, di ba 5,000? Dili. Basta brand new, sa pag 1,000 tinsuit ka diretso. Ano man na, 1,000 tinsuit, 5,000 tinsuit, 10,000 tinsuit. Hindi, mag 5,000 naman. Ibalik ka na kung manual, sus mali nilay ko. Dapat yun ay pag 1,000 dahil yun, ipatinsuit na siya, brand new. Sumoto man ko, patay. So, ano siya nga na, dapat mo na yung sakyanan. Ito po niya mo lagi na baway tanaway basa-basa sa manual. Okay, na kay problema dyan? Basa sa manual. Ikaw Mac, na kay problema? Basa sa manual. Na problema ka sa kuha? Basa sa manual. Okay? Balik na sa manual. Amen? Amen na mga igsoon? Amen! Balik na sa pulong sa Ginoo. Back to the manual. Para dili magka-miserable ang kinabuhi. Sige, manindot at tanan atong agiton. Thy word is a lamp to my feet. Okay? Sige. Balik sa...
God nga naningkamot kami pangita sa tubag sa among mga pangutana. Apan sa likway namang imong pulong God. Thank you God nga imo kaming gi-remind na gikinahanan yun namo ang disiplina sa pagbasa, pagpaminaw sa imong pulong sa mga adlaw. Kay mo kini ang lampara ug suga sa among pihilog sa among dalan. We pray O God na dili na mahimo ng imong pulong 911. Mutawag lamang kami kung emergency. Apan mahimo kaming dependent ini sa mga nagkakaon kami everyday. Maupod nga kanunay kami mokonsulta kanimo God, mangutana kanimo God, magbasa sa imong pulong, maminaw og mga short sermons, maminaw og mga wali, maminaw og mga reels, maminaw og audio. We pray O God nga tamahin kami O God nga masabtan namo ang bili niini nga mas bilin pa kini sa Bulawan, mas tapos pa kini sa Lubos. We pray O God nga mahimo kini namo nga spiritual discipline nga dili namo kini isa likwa dili namo kini sa yunong lang kundi amo kini tinudon nga mahimong giya mahimong pagkaon sa among kalabong espiritu aron motubo kami mohamtong kami may sama kami sa among Ginoong Kristo. We pray O God sa pag-face namo nining semana tagay kami sa kusog ug kalig-on nga maka-response kami maka-response kami wisely ang among mga choices wise ug magresulta kini sa kayuhan sa among kalawong espiritu ug magresulta sa imong tuog himaya. We pray O God na ikaw mag-aayo sa mga naimalatihan. Ikaw maghahatag og provision sa mga nanginahanglan. Maghahatag og kalinaw sa mga problema ug maghahatag og provision sa mga challenges sa mga kinabuhi O God. We pray O God nga ang imong Holy Spirit magapuno sa mga kasing-kasing na sa pagkinabuhi namo ikaw may makasindunggan. We pray O God nga imong presyo kalawin ng uban ka namo. Ug karon ang ugma samahan ug ang grasya sa Ginoong Kristo mga paghidayon sa Balang Espiritu, maguban ka nato karon hangtod sa walay katapusan.